Pagbigyan naman natin ngayon yung request ng ating isang viewer. This is the truth and reality behind OFW. Meron tayong dalawang klaseng OFW. Una, sila yung mga nagbabanat ng buto pang tusto sa kanilang pag-aaral at makaipon na rin gagamitin nila pang abroad. Pangalawa, sila naman yung opposite kasi medyo nakakaluwag-luwag sila, so puro lang yung ganito. Pero status-wise, syempre dapat magkaka-level tayong lahat dito kasi pare-pareho lang tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Depende na lang sa respetong na-earn mo, resulta ng magandang nagawa mo sa community. At meron din kami ditong dalawang source of income. Una, syempre yung pinirmahan nilang kontrata o yung regular job nila. Pangalawa, after ng 8 to 10 hours na trabaho, so kailangan ng additional or extra energy para sa additional 6 hours to 8 hours na racket. Isipin mo na lang kung gaano nakakapagod ito. And take note, bago pa dumating yung sahod ng OFW, meron ng mga pinaglalaanan yung mga yan. Kuryente, tubig, bahay, matrikula at iba pa. After ng long list na to, usually ang matitira na lang sa kanila ay yung eksakto plus kasya na lang pangtawid nila sa isang buwan. Nangungutang din ba ang OFW? Malaking yes. Halos 90% ng kinikita ng mga OFW ay pinapadala lamang sa Pilipinas. So matitira sa kanila dito ay yung 10% na lang. So imagine niyo na lang kung paano pinagkakasya yung 10% na yun. Kaya kayo, pag naka-receive kayo ng galing sa OFW, pahalagahan nyo at magpasalamat kayo. Pinaghirapan nila yan. God bless sa lahat ng OFW. Saludo ako sa inyo.